Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara as a You channel. Andito na naman po ako ay nag-iisa ninyong nagmamagandang collegiate recaps nagbabalik upang maghatid ng latest updated fresh happenings. Panibagong araw, panibago na naman yan atin pong pag-uusapan at tatalakayin. So another video reaction na naman nga ang ating gagawin. Basta mga balitang may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na po natin yan at mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, pindutin mo na yung subscribe button at notification bell na nandyan sa inyong baba. Libreng-libre lang. Pindutin yan guys. Kaya naman, huwag nyo pong kalimutan i-click ang subscribe button and notification bell for more videos and updates mula po sa atin. And para nga po sa gabing ito, so pag-usapan nga po natin ang ilan sa mga ganap sa ating mga collegiate recaps. Isa na nga po dito ang ganaps ni Maine Mendoza. So, eto po, ibabahagi natin sa inyong screen ang ilan sa mga magagandang kuha ni Maine Mendoza. Suot-suot po ang isang Filipiniana or modern na Filipiniana dress. So, masayang-masaya na naman po ang mga Mainers sa payudang ito. And may post din po ang kanyang AAA family or all-access artist. So, sabi po dito sa kanilang caption, look at Maine DCM, at the Bench TM, and Cultural Center PH, Ternocon, Kasarinlan, Kasuotan, Kultura at the Museo de Galion, SM Mall of Asia. Sa kanya rin pong pagrampa, ibang Maine Mendoza po ang ating nakita. No? Napaka-yumi, napaka-hinhin. The best example kung papaano po tayong mga kababaihang, mga Pilipino. Anyway, nice din po natin i-congratulate si Atasha Mulak dahil sa kanyang pagiging endorser ng Palmolive. So masasabi ko po na effective endorser ito pong si Atasha Mulak at hindi ako magtataka na marami pa pong company ang pagkakaguluhan si Atasha Mulak, ang mga kadarikades, mga big brands na kukuha po sa kanya bilang endorser nila. Napakaganda! Napakasarap pagmasdan po ng mga pictures, posters nitong si Atasha Mulak. Siyang tunay na arong maganda. The best din po talaga no, na magpasikat po ang TV Chase Itbulaga. Samantala, update naman po tayo mga kadarikad sa mga kaganapan kanina sa Itbulaga. So, sa rewind nga po, the comeback stage na isa sa pinaka-inaabangan ngayon ng mga darikads dahil talagang muli po tayo napapaindak sa mga luma po or sa mga dati pong tugtugan na umuso po noon, mga 80s, 90s era or generation ng mga parents po natin. Higit sa lahat, ang maganda po dito ay muli pong nakakabalik sa pagsasayaw ang mga dati pong dancers. Sila po ay muling nakikilala at yung bigyan lang po ulit sila ng chance para pagsayawin po ulit, maalala sila ng mga tao. Napakalaking bagay na po noon sa kanila. And syempre sa kanila pong mga naging fans. So kanina nga po nariyan po ang Octo Arts Magic and ang Regal Hitman na mga kadarikads na naging dahilan para maging wild yung ilan po sa mga studio audience kanina, no? Talagang napaindak po sila. And masasabi natin na isa po ito sa napakaganda segment ng TVJ dahil po ang ating mga parents ay parang bumabalik po sa kanilang pagkabata. Samantala, speaking of online views naman, mga kadarikads ng Showtime at Itbulaga kanina, sa GMA Network YouTube channel, ang Showtime po ay naka 11,000 live viewers lamang. Masasabi natin na medyo mababa po ito kung atin pong titingnan ang kanila pong mga subscribers or unsubscribers po ng GMA Network. Kasi nasa 30 plus millions po ang subscribers nila. Samantala, ang TV5 Philippines naman po YouTube channel sa kanilang live streaming ng Itbulaga kanina, June 11, 2024, naka 30,000 live viewers po sila.
So, concurrent live viewers po ito ha mga Kadarikats, and is lang po natin sabihin at ipaalala na ito pong tinutukoy po natin na live viewers ay versus lang naman po ng TV5 and the GMA Network. So, network versus network YouTube channel po ito, Kadarikats. So, syempre, bukod pa rin po dyan, yung live viewers ng Itbulaga TVG official YouTube channel mismo at ng It's Showtime na channel mismo. Meron pa nga po silang kapamilya online live eh. Anyway, kung sa network at network lang po 1v1, panalo po ang TV5 sa GMA Network live stream. Samantala, magbasa naman tayo ng comment na atin pong mga commenter dito sa ating channel mula po kay Miss Maricar Nuevo. Magandang gabi yan. Meron naman silang homegrown na TikTok lock, pero dahil wala silang trust at faith sa show, mas kinuha ng GMA ang It's Showtime. Kapamilya by heart yang si Vice at hindi niya may iwasang magbangkit ng kahit na ano tungkol sa ABS-CBN. Sayang GMA, wala silang tiwala sa sarili nilang ipinunla na TikTok lock na mas desente na show kesa sa It's Showtime. So, akala nga po ng lahat ng mga netizens ay TikTok lock ang kanilang ipapalit dito sa tahanang pinakamasaya. Kasi ito yung kanilang talaga kanila pong sariling gawa. Ang Wawawi naman naging bulong-bulungan kasi ito ay panawagan ng mga netizens sa GMA. Baka naman ibalik na, it's time na ibalik na itong si Kuya Will. Pero hiling lang yon ng mga netizens. Pero ang kutob pa rin nila is TikTok lock ang kanilang ipapalit. Pero, ayun nga, kahit po panay rin ang ginagawa pong post, ingay ng Wawawin page, para ipakalat na GMA may wawawin pa. Wala pa rin. Yung pag-iingay po sa social media, wala pong nagawa. Mas pinili pa rin po nila ang Showtime. Take note ha, kakalabas lang po ng article ng PepPH na sabi di umano ng isa pong GMA insider is that mas may chance pa. Mas malaki ang chance yung pinipitch po ng mga GMA executives kesa sa Showtime. Pero wala daw imposible. So, lumalabas na option lang nila ang Showtime. Pero, yun nga, ito pa rin yung nagwagi. Sabi naman dito na sa Romy Obispo, magandang gabi sa inyo. Gandang gabi po, Ma'am Gandara. God bless po. Kahit na magbalik pa yung tape bulagta, patuloy pa rin kayong bubulagta Proknoy at Ted. Kayo na lang yung mga host ng show. Magaling naman kayo magpa-fake news. Ewan ko, actually itong mga tape defender nag-iingay nga na magbabalik ang tape. Wala namang imposible kasi nga producer pa rin naman po ang taping po. Pwede pa rin po silang mag-produce. So maaring teleserye, movie, yun yung maaari pong pagbabalik ng taping. Mag-produce po sila ng mga ganyan. Pero Noontime Show, duda po ako, no? Na makakabalik po sila bilang isang noontime show. Kaya parang rin po itong pinopost ng Tape Inc. na may studio na daw. So kung studio, hindi po siya teleserye, hindi siya movie kasi studio. Maaring pang linggo, pang Sabado, pang afternoon, like pang alas 5. Pero imposible naman na i-give up po ng GMA Network ang Family Feud para po sa Tape Inc. Ewan, basta ang malinaw po ay fake news yung sinasabi po nila. Gusto lang po nila manggulo at mapag-usapan. Samantala, mula naman sa isa pa nating komentorya na si Palagio Eden, magandang gabi. Real from USA, ang hiling ni Proknoy gumawa ng story para sa sinusuportahan niya. Sana totoo lahat, kaso mas marami ang fake kaysa totoo. Puro good deeds ang sinasabi niya.
But what about the ugly that Filipino people know it? Who cares anyway, Proknoy? Thanks, Miss Gandara. God bless. So, kayo ba, ka-legitary cards, anong inyong masasabi? Patungkol po dito, kina Proknoy na yan. Nako, actually, minsan or madalas, nilalagpasan ko na nga lang po ang mga taong ito no? Kasi wala naman po tayong mapapala sa kanila. Anyway, yun lang po muna ang ating update sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.